Welcome, ma'am. Thank you so Thank much. you. Ayan, so ma'am, maraming salamat po dito po sa amin sa pagpapa-unlock po ng amin pong ng ating pong programa para ho kausapin namin kayo. How are you? Mabuti naman. Beautiful. Ayan. And pwede ho niyo bang pakilala ang sarili niyo? Kindly introduce yourself po. Ah, as mentioned, ako po si Ivy Christine Pasion. Ako po ay wife po ng ating pong commander ng Moto Elite Apo. Division. Ayan. Ako po ay admin, natasan na maging admin. Bali, simula nung sa Moto Elite ay nag-umpisa, nandito na din po ako. Opo. And at the same time, pastor din po ako. Ayun. So kayo po ay pastor ng FOM. Ano po? Ano po? Ayun, salamat po Ma'am Ivy. And kayo po dahil chaplain na po kayo at ngayon po ay nabuo ang Moto Elite. Sa inyo ho bang inyong capacity po, what can you say about the group of Moto Elite? Alam po namin, dahil si Commander nandoon na. Siguro kahit sa gabi ho, napag-uusapan ninyo po yan. Ano ho bang inyo pong masasabi dito po sa grupo po natin, Moto Elite Group ng BFST CPII? Actually, ang masasabi ko sa mga interactions namin kay tatay, nung bago naumpisahan ito, talagang mahal na mahal niya yung Moto Elite. Talagang pinagmamalaki niya, no? And minsan nga parang, masyadong exposed na nga tuwing merong mga events, ganyan. Talagang Opo. makita mo talaga kung paano niya in-introduce, ganon. Kaya looking forward din kami at medyo parang meron ka ring kahit paano accountability. Kasi something is expected of you. So, ayun. Ayun po. Okay. Ayun, speaking of accountability, Ma'am Ivy, dahil alam ko mabigat ang accountability ni Commander, mamaya mag-uusap kami dalawa, hindi po pwedeng hindi, ano po. So, mabigat ang accountability niya. At the same time, kayo bilang asawa niya, siyempre mabigat din po accountability. Ang sabi nga po the success of a man, there is a woman, di ba? So, salamat po Ma'am Ivy dahil alam ko po na bilang, siyempre kayo ang ina ng Moto Elite ay nagpapasalamat po kami for taking care, Commander, and of course, us. Opo. So, nagpapasalamat po kami. Alam namin na mas mapapalawak pa po ang ating pong Moto Elite Group. And with the bas-bas ni Tatay Bishop Amatorio. Ano ho? So, ang bahagi po na ito ay nagpapasalamat kami dahil andyan kayo. Partnership with Commander Eric. Ayan po, ma'am. Meron pa ho kayo karagdagan sasabihin po? Siguro yung pwede kong idagdag is kung bakit ako napasali dito Yan po. Una muna sa values formation. Nung wala pa yung Moto Elite, nung sinasabi niya sa akin na magjo-join daw kami, actually, ang unang purpose ko nun is support siya. Although, parang malabo pa kasi ano ba yan, hindi ko alam yung values formation, ganun. So, syempre, pinag-pray, gano'n. Minsan, meron kaming mga, tanungan talaga kasi ako rin po yung tao na hindi po agad-agad ako nagjo-join sa isang bagay or actually, lalo pag organization kasi kailangan, para sa akin personally, meron ka dapat, alam mo, sinabi sa'yo ng Lord, gano'n. Tapos, aligned doon sa calling sa'yo ng Panginoon. So, yun, sabi sa akin ng Lord, mag-submit Submit to your husband. No choice, no? Oo. Was made to be a helper, to support it. So, kesa iba mag-support sa kanya, tama yun. so I have to support him. Ayun. So, yung support na yun, ay yun ang una kong dahilan. And pangalawa is, nung nabuo rin yung Moto Elite, nakita ko rin na aligned siya doon sa calling ng Lord, which is yung to spread the word of God. Opo. So, dati naman na kami naka-join sa mga riding community na for charity, minsan for pleasure lang, ganun. Tapos minsan ang hirap isingit nga din yung word of God kasi karamihan nga mga
non-believers, gano'n. Non-believers. Pero ngayon kasi, pag meron ka na sa chaplaincy, at least parang you're given, although you are given the authority from the Lord, at the same time, wearing the uniform, you are given recognition that you have the authority to preach, di ba? Ganun. Yes. So, yun. Opo. Napakaganda po yung sinabi, ma'am, kanina kasi sinabi mo na lagi ka nakasuporta. No po. Dahil ito na po ay bahagi ng misyon, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Mas malawak, kung tulong-tulong, mas marami ang marireach out natin. We can reach a lot of souls na mas mapapalawak pa natin yung connection natin, yung Humoto Elite, sa tulong po ng ating pong spiritual founder ng Values Formation, Tatay Nick, na nagbigay ng authority para po dito. Dahil alam nga natin na mahal niya po ang ating pong samahan ng ating organization. With his basbas, with his alam niyo na, yung kanyang pag-i-encourage palagi na kahit ups and down ang kinakaharap po natin sa ating ministeryo, ay nandiyan palagi yung backup ng ating pong founder. So ma'am, maraming pong salamat for coming in and thank you for sharing with us your commitment, lalo na, kasi mahirap po, lalo kayo mag-asawa, na magkasama kayo sa doing this ministry, maapektuhan yung panahon na magkasama kayo sa bahay. But this is very good dahil kayo magkasama, mas nabibigyan nyo ng pansin po ng mga program pang mas ikagaganda po ng ministeryo na ito. Pagpalain po tayo, ma'am, ng Panginoon. Thank God bless you. po. Maraming God bless salamat. Okay, so salamat po. Ay medyo lumalalim na po ang gabi, mga kaibigan. So I'd like to thank you for listening. Thank you for watching. At pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Magpapatuloy po tayo. At ngayon naman po, isa po sa karagdagan po na gusto ko pong makausap. Ito po, mas malawak po ang kanya pong experience, especially po sa Riders Organization, yung Riders Community. Isa po siya sa mga in-interview ng ating mga media people kapag po may mga aksidenteng nangyayari sa kalsada. So, at this juncture, I'd like to introduce you. Yan. Siya po ay kapitan ng kapitan. Dahil Kapred, purihin ang Panginoon. Ayan, tiyatawagan po natin. Kapred, thank you so much for coming. Tayo po ay, sige po, maupo kayo. Kumusta na po kayo? Una sa lahat, nais ko lang batiin ang ating mga kasama. Magandang lalaki at magandang babae po sa inyong lahat. Tama ho talaga. Mapagpalang gabi po sa inyo. Ay, praise God. Praise God. So, Kap, namiss kita dahil medyo matagal-tagal tayo hindi nakita. But this time, thank you so much for coming over and nagkaroon tayo ulit ng fellowship, no? Yes po. Pero this time ho, medyo nakita nyo naman, medyo may improvement na tayo. Nagkaroon na tayo ngayon ng live. Madalas ho, nakaka-live na po tayo. And gusto ko lamang po din na magbigay ng ilang katanungan sa inyo, no? Opo. Dahil kayo po ay siya po ay kernel ng chaplain service, chaplain ng ECMO, ng Values Formation, Spiritual Transformation Philippines Incorporated. Ano po ang pwede niyong ibahagi sa amin bilang isang chaplain na magbibigay din ho ng encouragement doon sa mga baguhan na po pwede hong mag-join sa atin? Okay. Una sa lahat, I would like to thank you, Chuck Mike and the organization from Moto. We are privileged po ngayon dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na makapagbigay din ng ilang testimonies. Let me share po, no? Alam niyo po, hindi po biro ang pinagdaanan natin, no? At bilang isang lingkod ng Diyos, tayo ay proud at pinagmamalaki natin na tayo ay isang servant of God. At bunga nga nito na tayo ay naging involved, no, sa napakaraming organisasyon. At until now, hindi po sa pagtataas po ng bangko, ang dami pa rin pong kumakausap sa akin para suportahan po sila, lalo na po nalalapit ng eleksyon. No? Marami pong kumakausap sa atin para sumuporta sa kanila. And then sabi ko naman, if God's will talaga, ay tutuloy tayo. Ito lang po ang konting may babahagi ko po. No? At tayo dumaan sa matinding pagsubok. Sabi ko nga, maala job na pagsubok na talagang pinagdaanan natin. Bumagsak ang ating business, nagkaroon tayo ng problema sa pamilya, sa ating kalusugan. Obvious nga na makikita naman natin na namumuti na si Kapred, no?
kapre, ibig sabihin po, kapedyan po yan, hindi po kapitan ng barangay. Let me repeat lang po. Chaplain na po. At may clarify lang po natin. No? Kapitan. At ang